Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Hinamon ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na patunayan ang alegasyon na tumaas sa mga pamamaslang na may kinalaman sa ilegal na droga sa ilalim ng Marcos administration. Sa pagdinig ng House Committee on Appropriations sa budget ng Department of Justice sa susunod na taon, sinabi ni Remulla na hindi anya alam kung saan nadampot ni Castro ang bilang ng drug-related killings. Sa kanyang interpellation, inusisa ng mambabatas ang kalihim kaugnay ng 342 drug-related killings na naitala sa unang taon ng panunungkulan ni Pangulong Marcos na mas mataas sa 302 cases sa huling taon ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Kwinestyon ni Remulla ang datos pero sinabi ni Castro na galing ang bilang sa Philippine National Police. Duda naman si Secretary Remulla na tila may bahid o kulay politika ang naturang pasaring ng ACT Party List Representative. Humirit ng 5 pisong dagdag sa pamasahe ang tatlong transport group. Sa petisyon ng Pasang Mazda, Altodap at ACTO sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, humihingi ito ng 5 peso fare increase at 1 peso provincial fare hike para sa traditional jeepney. Tinukoy ng tatlong transport groups ang patuloy na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo at ang pagtaas nila ng paying capacity ng mga commuters kasunod ng minimum wage adjustment ng Metro Manila workers. Kapag inaprubahan, magiging 17 pesos ang minimum fare mula sa kasalukuyang 12 pesos at dagdag na 1 peso sa susunod na kilometro. 2 regular na miyembro ng New People's Army at 12 kasapi ng unit militia ang sumuko at nagbaba ng armas sa Borongan City, Eastern Samar. Ang pagsuko ng mga ito ay sa pagtutulungan na rin ng 802nd Infantry Battalion ng Philippine Army at ng Barangay Force to End Local Communist Armed Conflict at ng City Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Kasabay nito ang pagbawi ng suporta sa kilusang komunista na hindi bababa sa 50 miyembro ng underground mass organization sa isang barangay sa lungsod. Tampok sa presentasyon ng mga sumuko ang panunumpa ng withdrawal of support at oath of allegiance. Para sa Kidlat News Update, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At ninyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.